Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Buong Pilipinas, lahat ng mga tao, saan man makarating ang video na to, pagpalain kayo ng Panginoon. Nandito naman muli ako, magsishare sa inyo ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng lakas ng loob sa atin, tapang na hindi tayo ma-discourage sa anumang mga pagsubok na kinakaharap ng ating buhay, lalo na sa araw-araw, mga kapatid. Sa araw-araw nating pamumuhay, mayroon talagang mga trials o mga circumstances na nararanasan ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga at napaka-importante na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya sa oras na ito, may share ako sa inyo na kung saan ay magbibigay ito sa atin ng tunay na inspirasyon, tunay na kagalakan, tunay na magiging isang huwaran ang verse na ito. Huwaran pagdating sa pananampalataya at tiwala sa Diyos at pananalig. Kasi alam niyo, mga kapatid, kailangan ng isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay matibay ang kanyang pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. Kasi kung mahina ang iyong pananampalataya, pagdating ng mabigat na mga pagsubok o trials, may possibility na manghina ka. Hindi ka man mawawala, pero mayroong tsansa na manghihina ka. Ngunit huwag tayong mag-alala, dahil alam ng Diyos kung hanggang saan lang ang ating kakayahan. Kaya hindi niya papahintulot na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Tapat ang Diyos. At pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpay nito. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Nabanggit ko na yan sa nakaraang video ko. At mga kapatid, kung gusto nyong panoorin pa iba kong mga video, subaybayan nyo lang ang mga video ko na ito. At kung gusto nyo rin pumunta sa YouTube, may channel din ako, The Gospel Channel. Pwede nyo pasalan yun doon, at doon nyo maririnig at makikita din ang mga mensahe ng Diyos na talagang magbibigay sa atin ng katatagan. Kaya sa oras na to, meron akong share sa inyo. Makikita natin dito sa Philippians chapter 1 verse 21. Ito sa ulo ko na to pero babasahin ko pa rin. Philippians chapter 1 verse 21. Ang sabi dito, basahin ko sabi dito, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. No? Ang sulat kasi, kapatid, ni Apostol Pablo ay malalim. Hindi mo kaagad basta-basta maunawaan. Kaya we need the guidance of the Holy Spirit. We need the revelation of Christ. Kasi ito, pahayag ito ni Jesus Christ sa kanya, kaya isinusulat niya. Kaya, makikita natin na ang sulat ni Apostol Pablo ay talagang diretsuhan sa magsalita. Direct to the point, at saka kung kanino naka-address, i-address niya talaga, isasama niya sa sulat. Ito po ay isang sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid. At kung titingnan natin ang background dito,
Isinulat niya po ito sa panahon nang siya ay nakakulong. Mga kapatid, nakakulong siya dito sa Roma. At habang siya nakakulong, sumusulat siya para ipadala, naka-address at ipadala sa Philippian Church. Naka-address ito sa Philippian Church, pero para ito sa lahat ng mga member o Christians, member sa Philippian Church. Ayan. Ang ating topic ay tungkol sa verse ni Apostol Pablo, na isa ito sa mga favorite ko rin na verse. Marami akong favorite na verse nasulat ni Apostol Pablo kasi talagang maganda. Magbibigay sa iyo ng kagalakan at inspirasyon na lalo kang magiging malapit sa Diyos, lalo kang magiging matibay sa pananampalataya sa Panginoon. Sa English, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ayan. Bakit ito sinulat ni Apostol Pablo? Yan ang tanong, mga kapatid. Bakit isinulat ni Apostol Pablo itong Philippians? Bakit niya sinulatan ang Philippians samantalang siya ay naghihirap sa kulungan? Ha? Hindi ganun kadali ang sitwasyon ni Apostol Pablo sa loob ng kulungan sa Roma. At alam natin na ang Philippians, ang Filipos, isa ito sa mga Roman colony ng Roman Empire. Yan. Colony ito. Pag sinabing colony, sakop siya ng Roman Empire. Ang nag-govern dito ay ang Roman Empire. Yan. Kaya colony siya. Isa sa mga colony ng Roman. Kaya sinulatan ito ni Apostol Pablo ang Philippians. Bakit kamo? Nabalitaan ni Apostol Pablo, unang-una, maraming purpose. Kung basahin natin ang buong book ng Filipos, mga kapatid, malalaman natin kung ano ang dahilan ng sulat ni Apostol Pablo, kung bakit sa sumulat. Malalaman natin. Una, kung bakit sumulat sa Apostol Pablo dito sa Philippian Church, nabalitaan niya na mayroong mga ilan-ilan na nag-aaway-away. Nagkagalit-galit ang ilan. Nang sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo dapat nag-away-away, kundi dapat nagmamahalan kayo, nagpapakumbaba kayo sa isa't isa. Yan ang unang purpose ni Apostol Pablo na sa kanyang sulat. Bakit? Pangalawa, alam ni Apostol Pablo na mga members sa Philippians ay nakakaranas pa rin ng pag-usig, persecutions. Sino nagpe-persecute sa kanila? Yung mga Romans, yung mga Romano, lalo na yung mga sundalo, pinipersecute pa rin sila. Anong klaseng persecution ang ginagawa sa kanila? Pinagtatawanan sila pag nangangaral sila. Kasi ayaw ng Roman Empire na pasakop sila sa ayaw nilang tanggapin ang ipinapangaral nila Apostol Pablo tungkol kay Jesus. Ayaw nilang tanggapin. Kaya may persecution sa kanila na pinagtatawanan sila. Ayan, persecution yan sa kanila. Pinagtatawanan sila at marami pa ng mga klase ng persecution sa kanila sa mga Christians dito sa Philippians. Kaya nga nakulong si Apostol Pablo sa Roma
Dahil ang dahilan dito kung bakit siya nakulong dito, nung pinalaya ni Apostol Pablo yung isang batang sinasapian ng masamang espiritu at pinagkakitaan ng ilan-ilan doon. At yung batang ito, hinuhulaan yung mga pupunta sa kanya at nagbibigay ng bayad sa kanila. Ngunit, pagdaan nila Pablo at nila Silas, nakulitan sila kasi panay sila sigaw ang bata. Sila yung mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na pinalayas na Apostol Pablo ang masamang espiritu sa bata. Nung umalis na yung masamang espiritu sa bata, yung bata hindi na nakapanghula. Kaya nagalit. Ang ginawa nila ng mga taong bayan, ng mga humahawak sa bata, pinagbintangan nila si Pablo na labag sa batas ng Romano ang kanilang ginagawa. At saka kinaladkad nila sa liwasang bayan hanggang sa dinakip at kinulong. Ganun ang naranasan nila Pablo. Kaya, sinulat ito habang siya nakakulong kasi gusto ni Apostol Pablo na maging huwaran siya, maging ehemplo siya. Apostol Pablo, maging ehemplo sa pananampalataya. Bakit? Kahit siya'y nakakulong, hindi siya nag-give up. Nagpapatuloy pa rin siya sa pananampalataya sa Panginoon, kay Kristo. Nakakulong siya. Kaya ang kanyang sulat, ang purpose nun ay upang makita nila ang katatagan na Apostol Pablo sa pananampalataya kay Kristo. Upang tularan nila na si Pablo nga nakakulong, naghihirap, pero nagpapatuloy. How much more ang mga Kristiyano sa sakop ng simbahan ng Filipos na hindi nakakulong pero nagkakagulo. Kaya gusto ni Pablo magpakumbaba ang isa't isa, huwag mag-away-away, kundi magmahalan. Kaya, doon tayo sa verse na binanggit natin na, for to me to live is Christ, and to die is gain. Dalawa ang ibig sabihin dyan ni Apostol Pablo. Dalawa. Yung una dyan, for to me to live is Christ. For to me to live is Christ. Na, sa talang buhay ni Apostol Pablo, siya ay namuhay na naglilingkod kay Kristo. Kung ating babasahin ang verse 22, sundan natin ang verse 22. Sabi dito, ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malalaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung manatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kita nyo? Ang dalawang purpose ni Apostol Pablo sa verse na ito, puro siya panalo dito. Puro siya panalo. Kung siya mananatiling buhay, mas mabuti. Bakit kamo? Siya ay makapagpapatuloy pa sa paglilingkod kay Kristo. Mas mabuti kasi lalo niya pang ipapahayag, ipapangaral si Kristo sa mga buhay, sa mga tao. Kung siya'y mamatay, mabuti din, sabi niya. Bakit kamo? Kasi
makakasama niya na si Kristo habang buhay. Kita mo? Both words na binanggit ni Apostol Pablo, puro panalo. Hindi ibig sabihin na ang kamatayan ni Apostol Pablo ay talunan, hindi. Ay pagkatalo, hindi. Kundi panalo. Yan minsan mga kapatid ang mindset ng isang non-Christians. Ang isang non-Christians, ang mindset ganito. Kapag namatay ang isang tao, talo. Di ba? Talo talaga. Kung non-Christian, kung wala sa Panginoon, wala kay Kristo, talo talaga. Bakit kamo? Hindi niya makakasama si Kristo. Kasi wala sa kay Kristo. Nung siya nabubuhay pa, wala sa kay Kristo. Kaya kung mamatay siya, talo. Bakit? Wala sa Panginoon. Hindi niya makakasama si Kristo. Kaya pinaliwanag dito ni Apostol Pablo na kung siya'y mamatay, mas makakabuti rin sa kanya. Bakit kamo? Kasi makakapiling at makakasama niya na si Kristo habang buhay. Diba? At kung siya naman ay mabubuhay pa, mabuti rin. Kasi mapapangaral niya pa si Kristo. Makakagawa pa siya ng ministry. May pagpapatuloy niya pa ang pagkatawag sa kanya ni Kristo na ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo, tungkol sa kaligtasan. Yan. Kaya maliwanag mga kapatid yung binanggit na, for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, ang isang Christian, isang mananampalataya, kung mamatay, hindi sa talo, panalo. Bakit? Makapiling niya na si Kristo. Pero kung wala sa Panginoon, nung siya nabubuhay pa, wala sa Panginoon, kung siya mamatay, talo siya. Bakit? Wala sa kay Kristo. Yan ang pagkakaiba ng hindi mananampalataya. Yan ang pagkakaiba ng wala sa Panginoon sa nasa Panginoon. Sa mga mananampalataya, sa mga hindi mananampalataya. Dito sa mundong ito, masaya ka. Ba? Masaya ka dito. Nag-i-enjoy ka. Kasi marami kang pera. Nag-i-enjoy ka. Lahat na gusto mo, magagawa mo dahil sa limpak-limpak ang pera mo. Dito, nag-i-enjoy ka. Paano pag namatay ka? Ma-enjoy mo ba ang buhay na kasama sa Kristo? Meron ka bang assurance of salvation? Na binabanggit dito ni Apostol Pablo na mas mabuti. Kung siya'y mamatay, mas mabuti. Kasi makakasama niya si Kristo. Kaya mga kapatid, habang nabubuhay tayo sa mundong ito mga kapatid, dapat pasakop na tayo sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Manampalataya tayo kay Kristo na siya ay ating Diyos, tagapagligtas, nag-iisang anak ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Anak ng Diyos, the Messiah, the coming King. Manampalataya tayo kay Kristo. Repentance ang kailangan mga kapatid sa buhay natin. Kung wala pa tayo sa Panginoon at mayroong mga nagsishare ng salita ng Diyos, may nagsishare na tungkol kay Kristo, mga kapatid, tanggapin natin. Huwag natin pagsarduhan ng ating mga pinto o huwag natin i-ignore, huwag natin babaliwalain lang ang mga nangangaral tungkol kay Kristo. Kasi mga kapatid, yan ang chance na binigay sa iyo ng Diyos para maligtas ka pag dating ng panahon. Makasama mo si Kristo. Kaya ayan mga kapatid. Kaya, kung balikan natin yung purpose na sulat na po sa Pablo, sa kanyang sulat, gusto ni Pablo na tularan siya sa kanyang pananampalataya.
ng mga Christian sa Filipos na hindi mawalan ng pag-asa, na kahit may mga persecutions, may kahirapan, nagpapatuloy pa rin sa pananampalataya at paglilingkod kay Kristo. Amen. Mga kapatid, kaya sa gabing ito, isa lang ang purpose dito, isa lang ang masabi ko. Manampalataya tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo sa ating buhay, na siyang ating tagapagligtas, ating Diyos, ating tagapagligtas, magsisi sa ating mga kasalanan. Tanggapin si Kristo, paghariin si Kristo sa buhay natin, mga kapatid. Dahil kung dumating man ang time na tulad na sinasabi ni Pablo na siya'y papanaw, mas mabuti. Mas mabuti talaga sa mga Kristiyano kung papanaw na kay Kristo. Kasi forever na siyang masaya doon dahil kasama niya na si Kristo. Amen? Kaya yan ang kalagahan. Kaya habang nabubuhay mga kapatid tayo, tanggapin si Kristo. Tanggapin ang katotohanan. Dahil sa mundong ito, hindi tayo panghabang buhay. Pansamantala lang tayo mga kapatid sa mundong ito. Darating ang panahon, mawala tayo sa mundong ito. Pag nawala tayo sa mundong ito, ano ngayon ang ating iharap sa Panginoon? Kay Kristo ka ba o hindi? Kung nais natin makasama si Kristo at matanggap ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan at kasama siya, mga kapatid, sa oras na ito, tanggapin mo na si Kristo. Manampalataya sa Kanya. Pagsisihin ang kasalanan, isurrender ang iyong buhay sa Panginoon. Kakamit ka ng kaligtasan sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Magandang gabi. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Hesukristo. God bless us all. God bless Philippines.